3 verses 1 to 11. Ganito po ang sinasabi. Kinagaling ang isang lingkod. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, 3:00 ng hapon noon. Ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa ng ikay-isila. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mangalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya at sa kanila sa pag-asang siya inilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o bito. Ngunit kung ano ang meron ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon din lumakas ang mga paa at buong-buong ng lalaki. Talukso itong tumayo at nagsimula lumakad. Pumasok sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nila siya ay pumubig dahil nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo. Namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Last verse. Habang nakahawak siya na Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong kaamtaka na nangyari. Salamat po sa salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Ben Gusto. Amen. Good morning. Salitang Biblia na. Madali na ng good morning. Masaya po ba tayo sa Panginoon? Amen. Dahil masaya tayo, bigyan natin ng malakas na palakpakan ng Panginoon. Dahil sa ating bibigyan sa pulot ang ala at bibigyan sa pagkakasinahan. Kaya po tayo sa Panginoon. Kayo lang ang karanganan ito lang ng iba. Let us pray. Father God, thank you so much sa napakagandang araw na ipinagkaloob po sa amin. Ang araw na ito ay ginawa mo para sa aming lahat upang kami ay narito sa luwagan nito sa iyong church na pinagkaloob sa amin upang ko isang bahay, papurihan, gawin namin ang nararapat na ayon sa iyong kalooban. At salamat sa buhay namin na ipinagkaloob po sa amin. Itong buhay namin ay isang biyaya, bilagro para sa aming lahat, Panginoon. Kaya salamat po, palayan po kami lahat. Ito ang aming galangin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat tayo magsabi ng Amen. Amen po ang Panginoon. Hindi na po tayo makaupo at makaupo tayo ng banaya. Amen. Ready na po ba tayo? Amen. Okay. Alam niyo po mga magulang at kapatid, salamat po sa Panginoon sa pagkatapos po yung sinabi ni Kuya higit sa lahat ang salita ng Diyos. Amen. Kung kaya tayo ay narito dahil po sa salita ng Diyos na ipinagkaloob sa ating puso. Kaya tayo ay malakas. Tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon dahil po sa salita ng Panginoon. Okay. Kaya po, pag-aralan po natin yung binasa po kanina ni Magandang Busan sa Gawa chapter 3 verse 1 to 11. Pag ito po ay dinidikit namin, ito po ay isang himala. Amen. Naniniwala po ba kayo sa himala? Pag sinabing himala, ito yung ibig sabihin po ng himala, ito yung ang milagro o himala ay isang pambihirang pangyayari na lumalabag o lumalampas sa mga karaniwang batas ng kalikasan. Kadalasan, inuugay ito sa kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabing himala, ang Diyos lamang po ang makakagawa. Amen. Nothing is impossible to God. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya kanaro yan, dahil ito ay himala ng Panginoon. Sabihin mo sa tabi mo, himala ka ng Diyos. Amen. Kasi kung hindi ka himala ng Diyos,
Diyos, wala ka rito. Tama. Kaya tayo narito ay nagbilanggo sa buhay natin ng Diyos. Kaya wala pong tao na pwede magbago sa isang tao maliban ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung miracles po, kung titingnan po namin sa Old Testament, alam niyo po mga magulang at kapatid, ang milagro po ay nangyayari lamang sa kanyang mga anak. Amen? Sinunod ko yung mga anak ng Diyos, ang kapatid ng babae, para hindi kayo matulog. At nangyayari lamang ito sa mga sumampalataya sa Panginoong Kristo. Kung mag-aaralan po natin ang Old Testament sa Exodus, maraming himala ang ating Panginoong Diyos na ginawa. Amen? Sa mga kanyang bayan, sa bansang Israel, sa kanyang mga anak. Gumawa siya ng mga milagro sa lugar po, sa bayan ng Israel. At ipinapakita ko doon kung anong klaseng milagro ginawa ng Panginoon. Nung magutom ng Israel, nung mauhaw ang Israel, nung walang masituman ng Israel, ang Diyos po ay nag-provide sa kanila. Amen? Ang Diyos ay nag-provide sa kanila. Sipin mo, hindi naman sinasabi ko, hindi naman sila nagtatanim ay nag-aalaga ng pugo. Tumula ng pugo. Kaya gusto na tayo. Amen? Haligi na po eh. Marami siyang ginawa at maging sa panahon ni Joshua, nung siya ay nakipaglaban mga magulang at kapatid sa Joshua chapter 13, kung pag-aaralan po natin yun, babalikan po natin, si Joshua po ay nanalangin sa Panginoon dahil siya po ay nakipaglaban. Sa kanyang pagkikipaglaban siya ay nanalangin sa Lord na sabi, Lord, hindi po ba, huwag mong pagalawin ang araw at huwag mong pagalawin ang buwan. Amen, ito po ay sa aklat po ng Joshua chapter 13. At ang araw po ay huminto sa lugar po ng Gideon at ang buwan po ay huminto sa lugar po ng Ayalon. Kaya nanalo po ang Israelita dahil sa himala na ginawa ng Diyos. Mamaya makikita po natin kung ano yung himala sa ating Lord. Ipinapakita ito. Maraming himala hanggang sa panahon po ng New Testament. And Matthew, Mark, Luke, John. Maraming ginawa mismo si Jesus Christ. Sa kanyang, ang siya mismo gumawa ng himala eh. Amen, ano mga ginawa na himala ng ating Panginoon? Nagpagaling ng may sakit. Yung babae na ginagugok, pinagaling niya. Yung may mga kito, yung pag-iaabihan ng masamang espiritu, mga lumpo, at marami pang iba, naghimala si Jesus Christ. Nung dumating po sa Book of Acts, sa aklat ng mga gawa, ito yung mga gawa ng mga apostol. Sila rin po ay naghimala, hindi sa kanilang sarili, kundi ang mga apostol ay gumawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Yung po ang title ng ating pag-aaralan. Mga magulang at kapatid. Sabi rito, himala, miracles in the name of Jesus. Milagro sa pangalan ni Jesus. At ipinapakita po nito sa ating mga magulang at kapatid yung kwento, itingnan niyo po yung mabuti yung kwento po ng isang lumpo, siya ay pinanganak na lumpo, inborn. Maging po sa mga doctors, nag-graduate po ako, pag inborn ka na itinanganak, mahirap na po ibalik yung normal. Maaaring magawa ng paraan, pero hindi pwede ibalik sa normal. Naniniwala po ba kayo? Tama. At itong lumpo na ito ay pinanganak. At araw-araw na po siya sa church, kumbaga nandun siya, nanlilimos, nagiging na pera para sa kanyang ikabubuha. At dumating po ang panahon na sabi nito, sabi basahin ko natin, minsan nagpunta si ng Pedro at Juan sa templo, alas 10 ng hapon, noon, ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo. Mula pa ng itong isinang, idinadala ito sa templo araw-araw upang mamilimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan nakapasok sa templo, siya yung ninang limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin na siya sa kanila sa pag-asa sa ilibusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila o ginto. Ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang
inupo at itinayo. Noon din lumakas ang mga paa at bukong ng lalaki. Palusot kong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, umundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya naglalakad at nagpupuri. Nang makilala nilang siya ay pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuan ng ganda ng templo, na mga sila at nagtataka sa nangyari sa kanya. Habang nakahawak siya kay Pedro at Juan sa lugar na pinatawag ng portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga tao takang-taka sa kanila. There's miracle in the name of Jesus. Ang teksto po natin, nasabi ko na teksto natin sa Gawa chapter 2 verse 6, anong sabi ni John at Peter? Wala akong pila o gunto. Ngunit kung anong meron ako, ay siyang kong ibibigay sa iyo. Anong meron? Si Juan at si Peter. Ang Diyos nagagawa ng lahat ng bagay. Amen! Nakalakad ba itong bilay? Nakalakad ba ang bilay? Amen! Nagpupuri ko na sa Panginoon eh. May milagro. Alam niyo po mga magulang at kapatid, marami pong milagro sa Book of Acts ang mga apostol. Even full. Si Pablo po ay isang pong mamamatay tao. Alam naman natin ang kwento ni Pablo. At siya po ay nasa rilyo ng Bautismo. At nung makonvert po siya bilang isang Kristyano, pinagpala siya ng Panginoon, sumunod siya sa kanya, at siya din ay ginawa ng milagro. Ano ang milagro na ginawa ni Paul? Habang siya ay nangangaral, may isang, huwag kayong matutulog mga kapatid. Huwag kayong matutulog. Habang nangangaral si Pablo at habang kanyang pangangaral, may isang lalaki ng pangalan ay Eutico, nakaupo, nahulog, namatay. Kaya sabihin sa kapatid mo, pag may nakakagawa ka ng natulog, makinig ka. At kung mahulog ito, anong nangyari? Patay. Anong ginawa ni Pablo? Pag binasa ko natin sa Acts, ginapaan niya nabuhay sulit ko bilagro ng Panginoon. At alam niyo pa mga magulang at kapatid, tayo lahat dito ay patay dahil sa kasalanan. Binuhay tayo ng Panginoon Jesucristo. Kaya ikaw at ako ay nandito ngayon dahil binuhay tayo ng Panginoon. Patay tayo dahil sa kasalanan. Amen! Kaya masaya tayo. Simbi ko ha? Grabe na ang Diyos. Kaya mga magulang at kapatid, sabi nga rito, may magagawa sa atin ng pera, ang material na bagay, subalit masigit sa lahat ang pangalan ni Jesucristo. Tama? Kasi ang pera, material na bagay yan eh. May hangganan. Ang value ng pera. Amen? Halimbawa may ano ka sa ospital ka na isang kamag-anak. Maring nagtira ka. Pero minsan nangyayari, hindi sapat. Para bayaran mo ang bill sa ospital. Tama? Minsan ang ginagawa natin, nagpipili tayo. Kaya minsan nagkakaroon ng milagro, yung pera na hawak mo, kahit kulang, ang Diyos ay gumagawa ng paraan, siya ang naghihimala, siya ang nagbibilagro, at minsan nakikita natin, nababayaran natin ang bills sa ospital at sobra-sobra pa. Bakit? Ang Diyos din ay gumagawa ng himala hanggang ngayon. Nakukuha niyo po. Mahalaga po ang pera. Kaya nga, money is the reason. Ang pera ang dahilan. Kung tayo dito ay may mga pera, tayo ay di ba? Pera ang dahilan. Bakit maraming problema ang tao? Dahil pera ang dahilan. Nakukuha niyo po. Pero tatandaan po natin, may milagro sa Diyos. There's miracle in God. Wala akong imposible sa Diyos. Mga magulang at kapatid, napakahalaga po ng salapi. Napakahalaga po ng pera. Tama? Mahalagang pera. Alam mo sa panahon ngayon, pag wala kang pera, tama may Diyos. Pero pag wala kang pera, ng biyaya ng Diyos, sabi ko sa inyo kahit, sabi ko sa inyo totoo, ang pera ay ginagamit ng Lord para maging masaya ka. Tama! Amen! Kaya nga ang lahat
pipili ka pa pumunta ng mall. Bibili ka ng mga branded, ng mga damit. At pagdating mo doon, pipili ka at babayad ka sa kaso, ang dalag-dalang mo ay baka. Ito pang bayad. Hindi, siyempre ikaw mo sa pera kaya dapat halaga po ng hira sa buhay mo ng isang tao. Di po ba? Dahil kami mga pastor, mga magulang at kapatid, hindi naman namin pinisabihin, nagagahay kami. Pupunta kami kung saan at sasabihin namin sa mga driver, hallelujah po ako. Siyempre, magbabayad po kami. Tama. Pero tatandaan po natin mga magulang at kapatid. Ang hindi nagagawa ng salapi, ang hindi nagagawa ng material na bagay, ay magagawa ng Diyos. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. May pangyayari po sa akin na amis mo ako sa Lord. Nung mga time na yun, nasa mangga ako. Doon ako magpapastor. Siguro mga amas sa mangga. Matagal ako 10 years siguro. Doon ako na. May time po na nakalimutan ko yung budget. Ba't sa tayo purihin ko? Purihin ko ang Panginoon. Dito sa tutukan, kapagala ko. Ang nasa kaya ko, di pa alam na nalimutan ko. Kaya nalimutan kasi hindi alam. Ba't sa tayo nasakyan ko yung kasama niya? MC, bayaw. Kagabi ko. Alam niyo po mga magulang at kapatid, pagdating ko doon, kasi diretso na siya ng baliwag sa tulay. Kaya ako bayad. Kasi hindi ako eh. At nalaman ko wala akong pagkata. Ito ngayon ang problema. Pupunta ko na mangga. Kunin ang Panginoon, dumaan. Si Kuya Romino kasi ng baliwag. Sinakay ako sa tricycle hanggang doon. Wala, di ako nagastos ng pera. Kunin mo ang Panginoon. Sa Diyos ay mayroong himala. Kaya nakakaang sa Lord. Nakakaang sa Lord. Kaya purihin po ang Panginoon. Alam ko, masarap po maglingkod sa Panginoon kasi ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung hindi magagawa ng tao. Ito yung kalikasan ng Diyos. Yung maging malay sa atin. Ang gusto naman pa maging malay sa atin. Itong buhay natin, hindi malay ito ng Panginoon. Hindi tinitingnan kung sino tayo ang malaga. Manampalataya ka sa Panginoon. Kilalanin mo siya Diyos at siya ay maghihimala sa iyo. Ang sabi ng Roma 10:13, ito po ay kaligtasan. Dahil sa sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Alam mo ba na ang kaligtasan ng isang tao ay isang milagro? Amen? Milagro yan! Pero ang sabi, kailangan mong tumawag sa Panginoon. Tama! O bakit sinasagot ang mga panalangin ng Kristyano? Ay bakit hindi nagkakaroon tayo ng mga dahil tayo ay tumatawag sa Kanya, tayo ay nanlalakad sa Kanya. Dahil sa sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya tayo na tumatawag sa Panginoon, nagkaroon ng milagro sa buhay natin. Kung kaya ako ay narito, nagbabahagi ng salita ng Diyos, at nandiyan naman kayo at nakikinig ng salita ng Diyos, yung po ay malaking himala sa ating ng Panginoon. Amen! Gusto niyo pa ba ng mga himala? Bahala kayo. Kung ayaw ng himala, ako gusto ko ng himala eh. Kasi sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng himala eh. Ng Panginoon. At tatandaan po natin, there's miracle in the name of Jesus. Pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus, sabi doon, magkakaroon ng biyaya, ng kaligtasan, ng mga bagay na kailangan natin, ang sumatong mangyari, ay makakakamtan po natin. Kaya purihin po ang Panginoon. Alam niyo po mga mga kapatid, ito yung sinabi ni Kuya Joel. Hanggang ngayon kasama pa kami ni Kuya Joel sa Lala. At habang ako ay nasa Lala, ang Lala kasi malaking ano sa akin yan. Malaking mahal ko na pamahal sa akin yan. Bakit? Yan sila mga ama, sila Darwin, sila lahat ng mga anak ko. Ginamit ng Lala para sa mga kapag-aral. At hindi lamang po makapag-aral, kundi namin ginagala para ang maging isang pastor. Amen? At ang napakahalaga po sa Lala, ang salita ng Diyos.
na every Saturday nakakarinig kami. Purihin po ang Panginoon kahapon ng kadalang mensahe ng Pastor Rex. Kaya, kayamanan po, ang bilang ng Panginoon ay makikita po natin sa salita ng Panginoon. Kaya huwag tayo magkasawa, makinig ng kanyang mga salita. Okay, in Philippians 4:19. At buhat sa hindi maubos sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Iso. Sabihin mo na kung ano kailangan mo. Hindi mo sa Lord. Ang gusto ko ay magpimilagro. Ang gusto ko ay may milagro. May sakit ka? May milagro ka. Kung sino ito ang nakaranas na siya ay may sakit at pinagaling ng Panginoon, pakita sa mga kamay. Amen! Milagro yun! Na ikaw ay gumaling. Milagro ng Panginoon. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng Panginoon. Bakit? Bawal ang magkasakit. Pag nagkasakit kayo, focus ang pera mo. Yung milyon mo mawawala yan. Pero purihin po lang tayo ng Diyos yung pinagkain tayo naman. Siya ang pagputik sa atin. Pililigtas tayo, subaybayan tayo, iingatan tayo para maging malakas ang ating katawan. May himala po sa Panginoon. At kung may karamdaman kayo, ngayon din, ikli mo, magaling ka na. Magaling na ka. Amen! Yun yung nagsitang na low compassion. Ano yun natin, kakapili natin, magaling na ako. Huwag ka na magaling langan. Minsan sinasabi, ay, hindi ko naman masakit pa rin. Wow! Dapat positibo po ang ating pananalita. Okay. Sabi ko rito, kailangan lang natin magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ni siyang tumutubong sa lahat ng ating pangangailangan. Ang Kristyano po, ang mananampalataya po, ay kailangan na po natin ay magtiwala sa Panginoon. Sino ngayon ang nagtitiwala sa Diyos? Nagtitiwala ba tayo na magkakawa ng Diyos ang ating mga pangangailangan? Naniniwala ba tayo na hanggang sa pagdating ni Kristo Iso ay mananatili tayo na naglilingkod sa Panginoon? Tiwala lang po sa pangangailangan. Pananampalataya at pagtitiwala. Wala naman tayo sa tagdakan ng ating pag-asa, kundi sa Panginoon lamang. Amen. Tao hindi natin piling pagkatiwalaan, hindi natin piling pagkatiwalaan. May hangganan ng lakas namin. Kayo, lahat tayo. Lahat ay kailangan natin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos naman ang nagbimbala sa atin. Ang Diyos naman ang nagbibigay sa atin. Ang Diyos naman ang mabuti. At wala nang iba. Ngayon po, kailangan i-set up natin ang ating buhay, sa natin sa Panginoon. At pag inasa ko natin ito, pag nakita ng Diyos ang puso natin, siya po ay gagawa at gagawa ng bigay. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen! Sabi ng Bible ang kanyang mga anak, hindi niya hayaan na maglimot. Magmukhang, ano yun, magmukhang isa. Yung mga naglalaga ng anong book na. Yung mga ganyan na. Yung ano ng buhok, dikit-dikit na. Hindi tayo hayaan na gano'n. Nung manguhuli tayo ng langaw. Hindi hayaan ng Diyos ko. Kundi dumadaan lamang tayo dyan. Bakit tayo dumadaan sa mga pagsumbat problema at karamdaman? Para ipakita ng Diyos ang kanyang himala. May himala po sa Panginoon. There's miracle in the name of Jesus. Kaya sabi nito sa Jeremiah 17:7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh o sa Diyos, pagpapalain at umaasa sa Kanya. Yun po ang sekreto ng isang Kristiyano para magmala sa atin ng Panginoon. Sa Diyos muna na natin, umasa sa Kanya lamang, isaligal ating pag-asa. At wala nang iba. Amen. Masarap, alam po, nakakatuwa din po kasi salamat sa Lord dahil ang daming ano yun, ang daming biyaya na tatanggap na ngayon ng mga nababaha. Hindi ba? O sino ito rin nakatanggap ng ayuda? Taas ng kamay. Salala, sabi ni Pedro, nag-ayuda kami kahapon. Yan. May masarap ang itlog. At tatlong itlog at isang pipino, isunod na kayo na. Ano ba yun? Ang healthy food sa mga magulang at kapatid. Kung hindi ka pala inom ng tubig, kumain ka ng pipino. Kung ayaw mo naman kumain ng pipino, inom ka ng tubig.
Kaya po rin ang Panginoon ng Diyos po ay mabuti sa ating mga magulang at kapatid. Ngayon po, kapala yung mga tao magtitiwala kay Yahweh, pagkapalayan ang umaasa sa Kanya. Alam niyo po dahil sa himala ng Panginoon, kung pagbabalikan po natin ang New Testament, sa dahil sa mga himala ng Panginoon, maraming tao ang magbabalik loob sa Kanya. Amen! Kaya mga Christian, minsan makikita sa atin yung himala ng Panginoon. Pag nakita, maraming magbabalik loob sa Kanya. At ang sabi ko rito, nagiging matatag ang pananampalataya ng mga disipulo. Yung mga disipulo, nung makita nila naging malas sa Kristo, naging matatag ang kanilang pananampalataya. Kaya kung nakikita mo, ang himala na Diyos sa buhay mo, magiging matatag sa iyong pananampalataya. Ano ang sikreto? Lagi kang manalangin. At wala ka panalangin, walang manalangin. Ito po. Kaya pumunta po kayo ng sa private prayer, pasarap po ng manalangin. May himala po ng mangyayari. Ito ang napakasarapan po nga. Sana Lord, pag ikaw ay dumating at dumating lahat sa iyong grabe. Amen? Sana Lord, pagdating mo na dito kami nagkachapel, ako tumatagos tayo dito ako. Sana mapakiramdam mo. Kaya mga magulang at kapatid, may himala po sa Panginoon. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. May himala sa Panginoon. Sabi dito, prayer in the name of Jesus. Sabi dito, ang panalangin daw sa ating Panginoon sa Kristo, ang pangalan ni Jesus tayo ay tumatawag sa Kanya, magkakaroon talaga ng miracle. Magkakaroon ng miracle. Iibahin niya ang sitwasyon. Sabi dito sa una, okay, medyo bibilis ang una kunti kasi may mga, ano tayo mamaya, nagaganap din tayo ng iba. Okay. Prayer in the name of Jesus, letter A, can change bad situation to good situation. Amen. Ibig sabihin, parang mga magulang at kapatid, magtatanong kayo, Pastor. Ibig sabihin ba sa bad situation, hindi tayo sinasamahan ng Panginoon? At hanggang lang sa good condition, hindi po. From bad condition, sasamahan ka ng Lord. Amen. Naalala niyo yung topic ko nung nakaraan? Ang Diyos ay laging gumagawa sa atin. God is never stop working from bad situation to good condition. Situation. Alam niyo po, maraming sitwasyon sa atin na bad, tama. Sino rin ba nakaranas ng bad situation? Lahat tayo. Hanggang ngayon. Hindi ka iiwanan ng Panginoon magulang ka. Hindi ka papabayaan ng Diyos hanggang hindi mo marating yung tagumpay, yung turok ng tagumpay, hanggang maging good condition. I pray to God, nung mag-ilusap ako ng Sabado, binusan ako ang pintuan ng pagpapala. Kaya galit na galit ang kaaway, ang diablo. Bakit? Ang Diyos po ang gagawa para magtagumpay po ang bawat Christian. Tatandaan po natin, pag malapit ako tayo magtagumpay, ang Diyos ang kaaway, nagpapantay. Tama! Kaya kailangan magbantay din po tayo. Be wise as a serpent and humble like a God. Pag maalaga-ramdam natin na tayo magtagumpay, mas lalo kang gumunod sa Panginoon, lalo kang gumikit sa Panginoon, lalo kang lumabas sa Panginoon. Tuhurin natin ang problema. Tuhurin natin ang pagsuko. Pag sinabing tuhurin, iluhod po natin. Tama po ba ang mga pagkakas? Idulog po natin sa Panginoon. Wala kang nakampay, dahil kampay ka Diyos. May tatalo mo sa Diyos! Kahit marami kang kakampi kung walang Diyos, hindi ka mananalo. Pero lahat na away mo, pero pag ang Diyos ang kakampi mo, mananalo ka. Ulihin po ang Panginoon. Palapakot natin na siya. Kaya, gano'n lang tayo kumala sa Panginoon. Huwag tayong maakituhan ng mga bagay na nangyayari. Think change bad situation to a good situation. Alam niyo po, yung himala ay provision po sa atin yan. Ito po ay isang provision sa mga anak ng Panginoon. Ang may provision lang po ng mga may himala, yung mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Yung mga nananampalataya sa Kanya, yun lang po ang may provision. Totoo po yun. Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos, nagtitiwala sa Kanya, may provision ka. Amen.
Halimbawa, ano po yun sa atin? May ningiti ka, may gusto kang mangyari. Pero hindi dahil hindi mo makaliwa sa mga lalaki, may gusto kang gawin. Kulang ang pamilya mo. Pero dahil umano ka sa Panginoon, tumawag ka sa Lord. Nanalangin ka sa Lord. Ang pira mo, ang gusto mo ay makabili ka ng motor. Ganito lang ba? Example. Kaya na ang pira mo ay parang sa bicycle. Ang halaga ng pira mo, kung halimbawa ang motor ay nasa 60,000 at ang pira mo ay nasa 70,000 lang. Pero ang gusto mo ay motor. Ang provision ng Lord, kahit 70,000 ang pera mo, ang gusto mo ay gagamit ng tao para yung gusto mo, yung situation ng pananalaki mo, ibibigay ito ng Panginoon. Magtiwala ka rin sa Kanya para pangyayari mo. Hindi mo naman nangyayari ko. Ako nagkaroon ng blessing eh. May ginamit ng Diyos. Ha? Hindi naman ako nagpipin na magkaroon talaga eh. Pero, sa Diyos mo, may okay lang. Kasi okay naman ako eh. Kahit wala akong sasakyan, marami akong nasasakyan eh. Talo ko pa yung may sarili sasakyan. Lahat ng sasakyan ko. Amen! Ibig sabihin, mabuti pang gusto buhay natin. God is very, very so good to us. Napakabuti po ng Diyos. Maghimala po sa atin ang Panginoon. Sabi rito, pangalawa, He'll give us comfort, kapanatagan. Nagiging kalmado tayo. Naging matatag tayo sa hamon ng buhay. Dahil alam natin maghimala ang Panginoon. Kaya ang isang Kristyano, pag may pagsubok, hindi po siya nag-react. Tama! Ayaw mag-react. Tama po ba? Hindi po ma! Kasi wala naman mangyayari kung mag-react eh. Mag-react ka, madadagdagan ang problema mo. Tama! Hindi mo ka nang mag-react. Magtiwala ka naman sa Panginoon. Di ba may mga tahay na parang, Lord, bakit ganito? Kaya ang lumalabas sa ating mga laki, unin mo na lang ako, Lord. Pero pag kukunin naman yung Lord, ayaw naman. O di ba tama? Kaya pag may hamon ang buhay, kalmado lang tayo, sabi ng Lord, sabi rito, kalmado lang tayo. God is give us comfort. Panatag ka lang, maging kalmado ka lang. Kasi pag hindi ka kalmado, marami kang masasabi. Amen. Totoo yung balik ng nabagal. Sa community ka lang, bayan ako mga mga sa akin natin eh. Amen, tama? Amen. Alam mo, ito po pinakamalikaw lang. May marami kong pinadamay sa tao. Kaya pumin mo ako ng mga magulang sa kapatid. Pag may problema, lagi tatandaan. Pag may subok, anong bagay, yung mga negatibo na nangyayari, doon tayo sa Panginoon, tumawag sa Kanya at bibigyan ka ng Diyos ng kapanatagan. God, answer your prayer. In the name of Jesus. Anak, ba tayo sa Panginoon? Amen. Ang kapanatagan ko, yung po ay kasalanan na yamanan natin sa atin. Maging panatag ka na sa buhay mo, maging kalma ka lang. Pag maging kalma ka sa Panginoon, gagawa ka at gaganda ka. Pag lagi kang galit, tingnan na galit. Pag lagi kang galit, sabi sa amin, lagi kang kurit. Kurit, alam nyo, ako lagi kurit ang itsura niyan. Hindi natin malaman. Kaya mga magulang ng kapatid, sabi rito, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kapanatagan. Kaya kalmado lang. Sabi nga ng awit, may ginamit, sa harap ng Diyos ay pumanala. Awit 37 verse 11 sabi, sa harap ng Diyos ay pumanala ka, maging mataga, na makita sa Kanya. Kaya Diyos mo lang hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyo. Matalag pa lang po tayo sa harap ng Panginoon. Ang mga sitwasyon ang nangyayari, maging panatag po tayo, kalma lang po tayo, masarap po maging kalma. Pag ang isang tao ay kalmado, kahit ang dugo mo ay tumataas, pag kalmado ka, ang dugo mo ay hindi. Pero pag hindi ka ng kalma, hindi natin tataas talaga ang dugo mo. Okay lang sana kung tumaas. At hindi ka mapahangka. Alam mo mga
hindi makasupport sa panatagaan. Number 3, literacy. Prayer in the name of Jesus can make us strong to face the reality of life. Ang panalangin natin sa apakalan ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng lakas upang harapin ang realidad ng buhay. Ano ang realidad ng buhay? Ang sabi ng Bible, ang mundo ay pasama at pasama na. Pahirap ng pahirap. Kita niyo po? Pahirap ng pahirap. Nung tinaas ng bigas, bumaba ka. Hindi na. O ang kamuti dati, ang kamuti lang, ang mga magulang kapatid. Kamuti na lang yan. Dati ako sa negosyo yan. Ang kamuti, ang isang kilo, 12. Ngayon magkano ng kilo ng kamuti? 71 na. Amen. Matindi ngayon. Dati ang galumpong tumpok-tumpok. Ngayon, tumpok na natira ibabayad mo. Grabe ang grabe. Kaya kailangan natin harapin talaga. Kung no choice ka, hindi mo harapin ito eh. Tama, kailangan maging strong ka dyan. Lalo na kung kulang ang budget mo, ay nako, maniwala kayo sa akin. Pero kung rin kung lagi natin tatandaan, lagi may Diyos na tutulong sa atin. Pag tinulong ka, ang Diyos ang pupunod. Laparan ko natin. Kasi nga nung sabi nga ni Pastor, maging demonyo gagamitin sa atin para tayo pagpalain. Sipin mo, may mga pastor na nag-testimony, walang ulam. Ang nagdala, ng ulam yung pusa, dahil sa kapitbahay. Himala ako. Himala sa'yo. Yung sa kapitbahay, hindi himala. Kunin mo ka, kaya ganun pang Diyos, napakagaling ng Panginoon, ano? Grabe. Kaya yung protection sa akin, yung sa ating mga yan eh. Kaya pumihin po namin dahil ang Panginoon, yung kata ni Ate Mia kanina, pumihin ang Diyos sa kanyang kamamama. Siya ay kamamama. Kamamama mga Diyos namin! Kaya kaya purihin natin ang Diyos! Dahil sa sitwasyon na hindi maganda, purihin natin ang Panginoon. Yung po ang sabi ng Habakkuk chapter 3, 18-19. Amen. Lagi tayo magpuli sa Panginoon. Okay. With us strong is the reality of life. And then miracles are happening. Pag tayo ay lagi tumatawag sa pangalan ng Jesus, hindi rin ito isa. May milagro na nangyayari. Tama. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang Diyos po ay maghihimala sa amin. Ganito po yun. Minsan di po ba nakasawa tayo? May mga kapatid tayo na hindi nadadala sa Panginoon. May mga anak tayo na hindi nadadala sa Panginoon. May mga kinatid tayo na hindi nadadala sa Panginoon. Pinagpipil natin kung baliktad ang nangyayari. Tama? Pinagpipil mo na ang problema. Parang walang pagbabago. Sa tingin ng tao. Pero hindi mo alam kung ito ay nangyayari. Ang Diyos ay kumikilos galing doon sa kalikan para sa kanila. Naniniwala po tayo. Pag tinatawag natin ang pangalan ng Jesus, tayo ay nananalangin. I believe ang Diyos ay kikilos sa ipinapanalangin natin at darating ang araw maghihimala ang Panginoon para sa kanila. At ipapakita ng Diyos ang kamamamaw niyang ginawa. Kaya mga magulang, tatandaan natin. Laging may milagro sa puno. Pag sinabing malagpit, ang pamantayan ng milagro ay ang Diyos lamang po ang makakagawa, hindi po ang tao. Kahit ano ang galing ng tao, kahit mayaman siya, hindi na kayang pagkalan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang Diyos lamang po ang makakagawa para sa atin sa lahat ng ating Panginoon. Miracles are mangyayari po ang milagro. Tayo, di ba nilang tayo ng Panginoon? Alam niyo, ako nagtataka rin ako minsan eh. Kunting ano lang totoo. Sabi ko, nung nakasama kami nila, Kuya Rule, nila Kuya Rule. Kuya Rule. Ang buhay namin doon lang hindi.
Itinipiran. Kung hindi ka makahawa, wala ka. Ganun ang buhay po sa kultura. Yung matindang lakad doon. Laking palindi po kami. At bago ka kumita ng pera minsan, tubuan ka. Totoo po yun. At iniisip yun siya, grabe mo sa buhay namin. Ako nagtitinda ako sa tumakit ako ng peltran ko. Kasi peltran ko kadali doon, gigilayan. Alam niyo po, ang ginagawa namin para mauna kami. Aabang na kami sa highway. Ang bilis ng takbo ng peltran ko. Kaya siya nagsasabi, tumakbo ng mabilis. Kami nila po yung nagsasabi, binibilisan namin yan para mahapon namin dito. Kasi pag pauna kami, ubos ang tunda namin. Kaya minsan, nababasa ang itlog. Kasi ibig sabihin mo ng magulang, ganun po ang sitwasyon. Kasi kita po natin ang hirap ng buhay. Pero pag nasa Panginoon, at salamat sa Diyos dahil nakilala natin ang Panginoon. Hindi tayo nanatili sa ganun pangyayari. Hindi Lord, nagbibigay ng himala ang Panginoon ngayon. Ang kalagayan natin, masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon para makakagulang. Hallelujah! Yung tayo sa mga sa ating buhay, lahat naman tayo eh! Lahat naman tayo, may minabang sa buhay natin ng Panginoon. Kaya miracles are happening pag tayo po ay nanalangin sa pangalan ni kaya nung tapos si Kuya Yuri kanina sa panalangin, in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. Amen. Lagi natin tatandaan, huwag natin itaas natin lagi sa buhay natin ang pangalan ni Jesus. Kahit sabihin, nakakabuling pa naman, puro na lang hindi mo Jesus, kaya sa sabihin mo, tama. Kaya purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Miracles are happening. Yung panalangin mo, may mangyayari. At sigurado ako, mayroon mangyayari pag ikaw ay nag-praise sa Lord. Literally, we can free from life's tragedies. Makakalaya tayo sa kahigyan ng buhay. Maraming kahigyan buhay natin. Yung tinatawag ng masamang pangyayari. Tama. Sino rito yung nakaranas na may masamang nangyayari sa buhay natin? Amen, manda tayo. Salamat sa Lord. Nandiyan siya para tayo ay mayroon nila sa buhay ng isang tao. May dito po ako, may isa po tayong membro na nagpupo siya. Matagal ito pinipin ko kayo. Pero nangyari po. Nakabook po siya. Napakagaling ng Lord. Ngayon, ang nag-book siya sa ano po ng Alimol dahil yung parang ng video. Ngayon, hindi siya nakarating ng tama sa oras. Pumalis siya sa bus. Alam niyo po, itong babae ito, kapatid ng nandun natin, hindi nakarating. Medyo parang naano siya, hindi siya hindi. Kasi ito, ang gandaan niya. Yung sinasakyan yung bus, yung dapat upuan niya, nabalik yung bus, na ako na aksidente. Yung bus yung seat niya, yung upuan kasi yung mga seat A, seat B, yung dapat upuan niya, ang nakapulog yun ang namatay, na dapat siya ang namatay kung nakasakay siya. Alam niyo, milat mo ng Panginoon. Amen! May mga pangyayari na gustong-gusto natin pero bakit ayaw? Bakit? Mapapahama ka. Kaya nga sa buhay po natin, yun po ay magawa ng Diyos. Yun po ay milagro ng Diyos. We can break free from life's tragedies. Makakalaya tayo sa tragedy ng buhay. Kahirapan na nito, mabibigat na pagsubok nga doon ang protection ng Lord sa mga masasamang pangyayari. Kailangan lang natin ay sumampalataya sa Panginoon. We need to have faith in God. Kailangan natin sumampalataya lamang sa mga Panginoon at magwala at ang Diyos po ay gagawa sa atin. Gusto ba natin ang himala? Lakasan ang lakas ng himala. Sino gusto ng pagsuko? Sino gusto ng problema? Sino gusto ng himala? Inaatulan yung magdami. Okay, sabi ng kasulatan, matapos na po tayo, Romans 9:11, sinasabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi makapahiya. Ako at ikaw
hindi tayo ipapahayag ng Panginoon. Maniwala kayo sa akin, kapag yun po ang sinabi ng Siyempre. At ikaw ay sumampalataya sa Kanya, hindi kayo ipapahayag ng Diyos. Kailanman ang kanyang mga anak ay hindi kaya itaya ng Kanya. Ang ama ay hindi kaya itaya ang anak. Ganun dito yung ama namin sa langit, hindi kaya kayo itaya. Gusto ng Lord, tayo ay malago sa pananampalataya. Gusto ng Lord, marami tayong pera. Amen. Gusto nyo ba ng marami pera? Sino mo bibigay sa atin? Totoo naman. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos. Ano sabi? Pero yung po ang sabi, sumampalataya sa Kanya, hindi tayo papapaya. Okay. Sabi po, ang aral dito sa ating pinag-aaralan na himala, ang layunin, para na narinig natin ito po ay para tayo ay magtiwala sa Diyos, manampalataya, isanig ang mga alalahanin sa buhay. Bakit? Kasi pag maghimalaan mo sa atin, tayo po ay magkakaroon ng magbigay tayo ng mga patutuo. Gusto ng Diyos bawat isa sa atin ay may legacy, may patutuo tayo na galing sa Panginoon. Amen? Tama po ba? Legacy. Na tayo ay lumabang sa kabila ng mga pagsubok. At pag ito ay nalaman ng ating generation, sa mga sumunod natin, si Papa, dahil maraming pagsubok, lumabang, sabi sa kanila, naging patutuo natin. Bakit? Naging wala sa ating ang Panginoon. Ito, sabi rito, tumutulong sa mga nangangailangan at nagbabago ng puso. Kaya ng mga magulang at kapatid, tatandaan po natin, laging Christianism, para magkaroon lagi ng himala sa akin ng Panginoon, lagi natin tatandaan, laging manalangin sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. May milagro sa pangalan ni Jesus. At pag ang Diyos ay nagmilagro sa atin, ang milagro ng Diyos, maaamis talaga. Tamang mga kapangkapangkapang. Palakpakan po namin. At may